3 ingredients lang naman ang ginamit ko sa paggawa nitong recipe na ito. Napakasarap at hindi nakakaumay kaya sure ako na magugustuhan ninyo. Kaya kung paano to gawin, panoodin tong video na to hanggang dulo. So bago nga tayo mag-start, ito nga yung 3 ingredients na gagamitin natin. Gagamit tayo nitong 2 pack na crushed graham, 1 lata na creme densada, at itong 2 tablespoon na butter or pwede namang gumamit ng margarine. Umpisa na nga natin dito sa ating mga kawali. Una muna nating ilalagay dito itong creme densada. I-shake nga lang muna natin ito bago ilagay. Itong creme densada nga ay meron ng condensed milk at all-purpose cream. Pag naibuhos na nga lahat, next step is hindi ang mga apoy dito sa ating mga kalan. Low heat lang naman guys yung gagamitin nating apoy dito. Low heat nga lang para hindi agad ito masunog. Hahaluin at lulutuin natin ito hanggang sa mag-start na itong kumulo. After a few minutes nga, ayan, at kung napapansin nyo nga ay nag-start na tong kumulo. So pagka ganun nga ay ilalagay na rin natin dito yung 2 pack na crushed graham. Kung wala nga kayong mahanap na ganito or itong crushed graham, pwede namang durugin yung graham crackers. Pero dapat nga dito ay durog na durog. Kung meron nga kayong food processor ay pwede nyo rin yung gamitin na pandurog. Ayan nga, at hahaluin nga natin ito hanggang sa mag-well combine. O hanggang sa ma-absorb na nga ng crushed graham yung creme densada. Sa paggawa nga nitong recipe na to ay napakadali lang. Dito lang naman sa part ng paghahalo ang medyo hassle. Pero the rest procedure ay caring-carry na. So ayan nga, dapat ay ma-achieve natin yung ganitong texture. Pag na-achieve na nga natin ito ay ilalagay na rin natin itong pinakahuling ingredient. At ito nga yung 2 tablespoon na butter or margarine. Continuous pa rin sa paghahalo hanggang sa wala na tayong mapansin na butter. Huwag kayong mag-alala dahil napakadali lang namang matunaw nito. Sa mga point nga pala na ito ay dapat nakasindi pa rin yung ating mga apoy. At halo lang ng halo hanggang sa ma-achieve na nga natin yung ganito. Pag okay na, i-transfer na agad natin ito sa ating mga molder. Kahit anong molder nga or lalagyan ay pwede naman. Mainit-init pa nga dapat ito pagka ililipat na natin sa lalagyan. At pag naisali na nga natin ito lahat, ang susunod naman na gagawin natin ay aayusin lang natin ito. Pagkatapos nga natin itong ayusin, iset aside muna at hayaan itong lumamig. Nung lumamig na nga ito, ay naisipan ko nga itong lagyan ng toppings. Meron pa akong tirang cheese sa ref, kaya ito na nga lang yung ginamit ko. Sa paglalagay nga ng toppings ay optional lamang. Pwedeng maglagay, pwede rin namang hindi na lang. Pero kung maglalagay lang din kayo ng toppings, itong cheese na lang ang ilagay ninyo. Bumagay nga yung lasa nito dito sa ating recipe. Nakaka-excite nga itong tikman, kaya ayan, islice na rin natin ito. Grabe guys, hindi ko ina-expect na napakasarap nito. Hindi talaga gaanong katamis kaya hindi nakakaumay kainin. Kaya kung may 3 ingredients ka dyan, itry mo na agad to.